Magandang araw po sa ating lahat, si Dean Chase po ito. Ito na nga po, nabasa ko na po at nakita ko po ang kabuuan ng reaksyon o komento ng palasyo paukol sa expose namin ni Mr. T. Ito na nga po, ang kakapal talaga ng mukha nito mga hinayupak na itong mga putang inanto. Ano sinabi mo, Claire Castro? Dapat may maagarang aksyon patukoy sa bagong paratang sa mag-asawa na nasa palasyo. Di ba? Pinasusundan nyo na kami. Diyan na pupunta ang taxes nyo. Pinagsasayang ang pera ng mamamayang Pilipino. Magkano naman budget nyo na iniligay sa amin dito sa Amerika? Milyon-milyon na naman yan. Para lang matukoy kung saan kami nakatira. Kakalipat lang namin. Tapos may inutusan na naman kayo doon. Sa old neighborhood namin. May paikot-ikot doon, parang tanga, nagtatanong kung saan na kami lumipat. Di lang yan, kinuha nyo ng laptop ko, di ba? Ando ng mga files. Akala nyo naman, tanga ako na hindi ako nag-backup. Lahat may backup yan. Sa tingin nyo talaga tanga ako? Nakuha nyo na rin ang cellphone ni Mr. T. Di ba? Yun talagang gusto nyo makuha, ang cellphone ni Mr. T, kasi alam nyo, ando ng lahat ng contacts ng mga opisyalis na naging customer niya, di ba? Di ba yan? Yan ang gusto nyo makuha. Kasi ang taas ng lista ng pangalan dun eh. Mga messages. Meron pa nga isang ano dun eh. Sino yun? Anak ng isang presidente na ngayong naging senador na. Di ba? Yung talagang pakay nyo eh. Yung mga text messages dun. Nila Pauli Tontoco at sino ang mga inimitahan niya na naging kliyente ni Mr. T. Di ba? Andun din ang asawa niya. Ang bababoy nyo. Nakakadiri kayong lahat. Diyan na pupunta ang pera ng mga Pilipino. Ang raming mga Pilipino nagugutom. Meron na nga mga Pilipino na mumulot na lang ng pagkain tira-tira sa Jollibee. Mga manok, tira-tira. Para gawing pagkain, tapos kayo dyan sa Malacanang nagpapasasa kayo. Bilyon-bilyon, milyon-milyon, sinasayang nyo, sa kapritsyohan nyo, putang ina nyong lahat. Ang kakapal ng mukha nyo, putang ina kayo. Isa ka pa, Boying Rimulya. Ano sinabi mo? Paiimbestigahan mo ang mga taong nag-post na nagkasakit ka. Di ba may sakit ka nga talaga, di ba? Di ba may cancer ka? Ano pa iimbestigahan mo? Nananakot lang kayo. Tinatakot nyo ang mga tao na nagsasalita against sa corruption nyo. Hindi kayo mga leader. Uy, bangag, Bongbong Marcos, hindi ka leader. Boyeng Rimulya, kayong lahat, mga potang ina kayo. You are not leaders of the country. You are terrorists disguised as politicians. Kakapal mukha niyong hayop kayo, putang ina kayong lahat. Sinasayang yung mga pera ng Pilipino. Bilyon-bilyon! Sino ba naman magbabayad ng 2.3 million para lang tirahin sa puwet? Para makatsupa lang! Kayong mag-asawang kakapal ng mukha niyo? Nakakadiri kayo. Naaawa ako sa mga Pilipino. Alam niyo, wala akong makukuha dito. Maganda ng buhay ko dito sa Amerika. Maganda ang trabaho ko dito. Pero naaawa ako sa mga Pilipino. Bilyon-bilyon kinukuha nyo sa kaban ng mga Pilipino. Utang ina nyo. Hindi kayo naawa. Porket may mga ano kayo, may mga followers kayo, meron din naman kayo mga followers, puro din mga tanga. Mabigyan lang ng sardinas, okay na. Pinapakain nyo lang ng sardinas, ang sasaya na nila. Tapos kayo dyan nagpapa-concert, nagpa-party halos gabi-gabi, nagpapa-orgy sa loob ng Malacanang. Utang ina nyo. Kakapal ang mukha nyo. Akala nyo rin talaga na hindi namin makukuha ang mga text history ng cellphone ni Mr. T. Do kailangan ng affidavit, pero makukuha namin yun. Lahat ang history doon.
Ang kakapal mukha nyo talaga. Di ko mawari kung saan kayong galing planeta, bakit nyo nagagawa yan sa ano nyo, kapwa Pilipino nyo? Kakadiri kayo. Ito na lang. Okay. Since mabigat tong ano ko, ebidensya ko sa inyo, alam nyo, you know within your hearts of hearts na mabigat tong ebidensya na hawak ko. Let's make a deal. Mag-deal tayo. Magpa-hair follicle test kayong dalawa. Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Isalin nyo na lahat ng ano nyo, pamilya nyo. Magpa-hair follicle test kayo. Deal magpa-hair follicle test kayong lahat. Pag negative kayo, susuko ako. Isusuko ko si Mr. T. Sige. Kahit ipapatay nyo pa ako. Pag mag-negative kayo, uuwi ako sa Pilipinas. Ibibigay ko lahat ng mga files na meron ako. Beverly Hills files, ang bimbangan video nyo at audio, ibibigay ko lahat. Tapos susuko ako. Pero pag nag-positive kayo, hayaan nyo na mga Pilipino ang humusga sa inyo. Maghihintay ako. Hello! Kamusta kayo? Kami dito nagiginaw at bumuhos na naman po ang yelo. Kaya nga po, nako, halos hindi na ako makablog dahil parang nakakaantok ang ganitong panahon. Well, alam niyo, mabuti na lang wala akong appointment sa labas ngayon at lahat ng aking dapat gawin ay naririto lamang. Tinatanaw ko sa labas, no? Talagang walang tigil ang snow po dito sa lugar natin sa Europa ngayon. Pero syempre, kay snow o hindi, tuloy-tuloy pa rin ang buhay, tuloy pa rin ang ating pagdiskurso sa mga bagay na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Ano pong pag-uusapan natin ngayon? Abay, dalawang personalidad po nanindigan ngayong araw nito. Unang-una po, si Colonel, how do you pronounce it? Monggao ang pangalan niya, no? Si Colonel Monggao ay personal na nagsabi na siya ay bumibitiw sa chain of command, no? At siya ay nagpahiwatig na wala ng pagtiwala at pagrespeto na sa kanyang commander-in-chief. Nako, ito po yung kauna-unahang pagkakataon na may isang kasundaluhan na koronel pa na nagsabi na tama na, sobra na. At talaga naman pong hindi ko mapigilan na hangaan itong si Colonel. Dalan nyo, pag ikaw Colonel, sandali na lang, ilang tulog na lang, ay meron ka na estrelya. Ikaw ay magiging general na. Pero tinapon niya lahat yan sa kanyang paninindigan na tama na, sobra na ang pag-aabuso ng mga tao sa gobyerno at dapat ang kasundaluhan ay manindigan na para sa taong bayan. Well, talagang kinakailangan pong hangaan natin itong Colonel Monggao nito. No? Dahil talaga naman po na ang kasaysayan sa Pilipinas, ang tanging pag-asa natin kung kinakailangan matanggal ang mga leader na wala sa tamang pag-iisip, ang mga leader na talagang walang tigil ang kanilang panglalamon sa kaban ng taong bayan at siyempre pamumuhay ng immoral, ay kinakailangan talaga natin ng proteksyon galing sa ating kasundaluhan. Ako ngayon nagtataka bakit ba 2 beses na talagang kinikilala natin ng naging papel ng ating kasundaluhan bilang mga tagapagproteksyon sa ating mga mamamayan, ngayon parang hindi natin sila maramdaman at hindi natin sila makita until itong si Colonel Monggao ay nanindigan. No? Ilan pa kaya ang susunod sa hanay na kasundaluhan sa kabayanihan itong si Colonel Monggao? Hindi po mali ang ginawa niya. Ha? Bilang isang colonel, unang-una, pwede siya maging general in a matter of time. Pangalawa, dahil sa ginawa niya, pwedeng mawala tuluyan ang lahat ng dapat niyang makuha bilang pensyon, no? Dahil pwede siya matanggal sa kanyang posisyon. Alam niyo naman po, ang pinakamagandang retirement pay sa buong Pilipinas, 2 lang po yan. Sa hukbong sandatahan, mga pulis at mga judges, dahil meron silang special na mga retirement. No? Pero itong si Colonel Monggao, inuna muna niya yung pagka
sundalo niya at yung talagang katungkulan para manindigan para sa taong bayan, at siya nga ay nagsalita na siya ay bumibitiw na sa chain of command nitong vangag na presidente natin. So ako po ay kung todo hanga, at ang tanong ko doon sa ating mga kaibigan, sa ating hukbong sandatahat, mga kapulisan, kayo po, kailan kayo maninindigan? Aantayin nyo ba hanggang wala nang matira sa ating demokrasya? Aantayin mo ba hanggang maging matagumpay na ang mga Marcoses sa kanilang hangarin na manatili sa pwesto forever? Ang sabi po sa akin, informante talagang unang-una hindi nila papayagan tumakbo si BP Sara sa 2028 dahil alam nilang matatalo sila ni BP Sara. At yan naman po ay talaga pinapatunayan ng sunod-sunod na mga survey na nagpapakita na si Inday Sara talaga ang magwawaging presidente kung walang daya. Kaya nga po ang sinabi itong ating informante ay talagang hindi nila papayagang makatakbo si Inday Sara. At supposedly itong si Boying Rimulya bilang ombudsman, kaya yan na talaga bilang ombudsman sa kanyang pangako na ipakukulong niya si BP Sara. Tatanggalin niya ang pinakamalaking balakid sa plano ng mga Marcos na Marcos Forever, at yan ay ang pagkatao ni BP Sara. Ngayong si Tatay Digo ay naroon na at nakakulong sa dahig. Kailan pa kayo gagalaw? Kapag nagtagumpay na mga Marcoses na magkaroon ng Marcos Forever, pag nangyari po yun, talagang wala na pong pag-asa ang Pilipinas. Wala na pong kinabukasan ng ating mga kabataan. Wala na pong magtitiwala sa ating bayan. At ngayon, nararamdaman na natin ang epekto kapag walang tiwala sa liderato ng bayan. Ang piso po sumadsad na sa pinakamababang balor. Bakit po? Well, ang huling nangyari po yan, yung panahon ni Marcos Sr. na wala na nagtitiwala kay Marcos Sr. at siya nagpapatuloy lang ng kanyang pagiging diktador. Nauulit na naman po ang kasaysayan. Wala na pong tiwala ang merkado sa administrasyon ni Marcos Jr. dahilan kung bakit sumasadsad na sa pinakamababang balor ang piso. At siyempre po, kaya naman po wala ng balor ang piso, wala ng tiwala ang mga humahawak ng pera sa kakayahan ng gobyerno na magpatakbo pa ng ating gobyerno. No? Kumpiyansa po talaga yung ang nagiging sukat ng balor ng piso. Siyempre po, nandiyan yung mga bagay-bagay, magkano ba in-export natin as against magkano in-import natin, at ngayon talaga mas marami tayong ini-import kesa na-export, kaya mas malakas na demand para sa dolyares. Pero hindi natin matatanggal yung kumpiyansa sa kakayahan na patakbuhin ang tamang ekonomiya ng isang bansa, yan din po ay nagiging dahilan kung bakit sumasadsad na ang piso. Baka mamaya, mag-aantay pa kayo ng bago na dumating ng magkaroon ng hyperinflation at maging 100 to 150 kada dolyar bago gumalaw ang hukbong sandatahan. Pag ganyan po, miski malaki mga sweldo nyo, wala na rin mabibili. Kasi miski malaki yung sweldo nyo, kung magkakaroon ng hyperinflation at magkakaroon talaga ng drastic na pagwala ng balor ng piso, wala na rin mabibili ang mga sweldo ninyo. Aantayin nyo pa ba yan? Pero meron pa pong isang personalidad na nagsalita at sa tingin ko, ito ay isang major development din po. Abay, Bishop sa aking probinsya ng Bataan, Bishop po ng Balanga, si Bishop Sescon ay nagsalita na rin na yung mga tao na dapat bumitiw ay dapat bumitiw na. Bakit pa kasi nagpipilit manatili sa pwesto gayong wala na talagang kumpiyansa sa mga taong bayan sa kanilang kakayahang mamuno? At pagdating dito naman, tama po si Bishop. Kasi tatlo-tatlo ng survey ang nagpapakita na wala ng tiwala ang taong bayan. Siguro po itong Marcos Jr. record holder. Siya lang ang leader sa buong daigdig ngayon na tatlong survey, negative ang approval rating. Sos Mario Josep, ang nais natin makita negative siya sa hair follicle test. Ang nakikita natin, negative 3 approval rating sa SWS, negative 15 approval rating sa Pulse Asia, at negative 27 sa Publicus Asia. Ano po ibig sabihin niyan? Ibig sabihin, wala na talagang kaamor-amor ang mamamayan kay Marcos Jr. At kapag ikaw ay ganitong kababa ang approval rating at nasa negative territory ka na, wala ka na talagang moral ascendancy na mamuno. So tama si Bishop, yung mga makakapal dyan, at number 1 na dyan, ang Bangag Jr. na nananatili sa pwesto, pansinin nyo naman po ang
husga ng taong bayan sa inyo, hindi na kayo pinagkakatiwalaan, hindi na kayo binibigyan ng kahit anong approval. Kaya ang kinakailangan, magbitiw na. Dahil kung hindi po, wala na naman talaga susunod sa mga gusto nyo mangyari eh. Kapag ikaw ay nasa approval, nasa negative approval rating ka na, wala nang naniniwala sa iyo. Sinusuka ka na. Yan ang ibig sabihin ng negative approval rating. Suka, sinusuka ka na. At napakakapal mo talaga dahil napipilit ka pang manatili. Alam mo, nang kinuha mo naman si VP Sara bilang iyong Vice President, alam mo na ang tanging katungkulan ng isang Vice President ay para magpatuloy na magpatakbo ng gobyerno kung talagang wala ka ng kakayahan. Ikaw naman talaga, ikaw ay addict. So hindi ko maintindihan bakit sa tingin mo, kaya mo pa rin magpatakbo. Talagang yung addiction na yan po ay pagkakasakit. Yan po ay isang mental condition. Yan po ay talagang hadlang para ikaw ay magkaroon ng mabuting pamumuno. Kaya nga, tama na, sobra na, ibigay na dun sa pinili mo mismo na alam mong magpapatuloy kung hindi mo na kaya. At yan nga, si VP Sara. Kaya ka nagkaroon ng Vice President. Kaya nga lang, mukhang lumalabas sa talagang ginamit lang ang Vice President para manalo siya. Dahil alam niya na mauulit muli ang 2016 na matatalo siya kung hindi niya makukuha ang suporta ng Mindanao at ng Visayas na binigay naman sa kanya ni VP Sara. Alam niyo hanggang ngayon talagang napakalaking pagsisisi ko na ako'y unity team at Marcos Duterte. No? Pero syempre yan yung mga pagkakamali na dapat tanggapin na natin. And let's move on. Kaya nga, tanggapin na natin yan at husgahan na natin na tanggalin ang walang mga kakayahan, mamuno at magising na tayo dahil ang ating pinaglalaban po ngayon, yung ating mga pang-araw-araw na buhay. Huwag niyo pong isipin na habang na walang kinalaman sa kahirapan ninyo ngayon na nararamdaman doon sa kulang ng mga budget niyo, pambili man lang ng pang-araw-araw na pangangailangan, huwag niyo isipin na walang kinalaman ang Marcos Jr. dyan. Kaya ganyan po ang buhay nyo dahil kay Marcos Jr. Dahil nga wala nang kumpiyansa sa kanya ang mga namumuhunan, wala nang kumpiyansa sa kanya yung mga bansa na namumuhunan, wala nang kumpiyansa sa kanya yung mga bansa na pinanggagalingan ng turista. Kaya ayan, walang aktibidades sa ating ekonomiya. At siyempre, ang mga yumayaman lamang, ang mga hinayupaks ng mga congressman, mga senator, at siyempre kasama na siya dahil alam naman natin na siya ang pinakamalaking insertion sa mga budget mula nung siya ay umupo bilang isang presidente na dinideliver pa sa kanya in cash. Abang nakapagtataka doon sa testimonya ni Zaldico, yung 25% ng 100 billion, abay delivered advance. Hindi pa nga nagagawa ang project, nagkaroon na ng delivery. So can you imagine, hindi na tayo dapat magtaka kung bakit napakadaming hindi lang substandard na mga proyekto na infrastruktura, kundi kung bakit napakadami ng mga ghost projects. Kasi nga, mahilig ang mga manandarambong ng pera galing sa infrastruktura ng advance payment. Kapag ikaw nag-advance payment ay sa isang kontratista na honest to goodness, kaya siya nakakakuha ng initial advance para meron siyang pambili ng mga materyales. Pero kung yung pambili ng materyales ay napupunta at binibigay sa presidente at iba pang mga korap ng mga politiko, siyempre sa kakukuha ng mga materyales para masimulan man lang yung proyekto. Ang resulta, ghost projects. Kaya huwag kayong magtaka na mas marami kung gano'ng kadami yung mga patay na nagpapadialysis na papatunay na korap ang PhilHealth, ganyan din pong nangyari sa DPWH. Napakadaming mga multong mga proyekto na hindi naman po talaga nagkakaroon ng katuparan. Well, mga kaibigan, ang mensahe ngayon, itong dalawang personalidad na ito, isang koronel at isang bishop, no? Nag-iisa po sila. Nag-iisa siyang koronel sa hanay ng sundaluhan at nag-iisa siya ngayon na bishop, no, sa hanay ng CPCP. Pero kinakailangan po talaga, merong magsimula. Ganyan naman po talaga kung paano lumalago ang sunog. Kinakailangan muna magkaroon ng spark. At ang sa tingin ko, itong si Colonel at si Bishop, ang spark na inaantay natin ng taong bayan. Dahil alam naman natin na pag nagsimula yan, sunod-sunod na. Pero mga kababayan, kayo po ang magdedesisyon sa ating kinabukasan. Kayo ba'y papayag pa na mabuhay ng ganito, ng ating budget, linalamon lamang ng mga mandaraya at mga magnanakaw sa gobyerno?
Kayo ba ay papayag na tayo magiging chairman sa ASEAN na pinagtatawanan ng ating presidente ay isang coke addict? Kayo ba ay papayag na habang narito ang mga leaders ng daigdig, alam nila na mahilig sa tubig yung ating presidente at ang ating first lady na ewan ko ba kung bakit ganoon ang kanyang mga pinakikita no, sa kanyang pangangatawan. So mga kaibigan, kayo ang maghuhusga. Huwag kayong matakot dyan sa incitement to sedition na yan. Sa demokrasya, ang desisyon ng taong bayan, yan ang mananaig. Nung minsan nga, sinubukan nilang questionin yung pagiging presidente ni Cory Aquino. Ang sabi ng Supreme Court, well, ang people power, yan ay ayon sa isang demokrasya at kinakailangan kilalanin kung sinong pinili ng taong bayan para mamuno kapag sila ay nagdesisyon na. At yan po inaantay natin ngayon, ang inyong desisyon. Wala na po tayong magagawa kung ang taong bayan ay tatanggapin ang lahat ng kawalang yaang nangyayari sa gobyerno. Pero ako, bilang isang magulang, kaya naman po ginagawa ko lahat ng ginagawa ko, naninindigan at sinisiwalat ang katotohanan, lahat ng baw ng gobyernong ito, dahil naniniwala po ako na dahil minamahal ko ang aking mga anak, kinakailangan magkaroon sila ng mas mabuting kinabukasan at kung ganitong pamamalakad ng gobyerno, walang mabuting kinabukasan ng ating mga kabataan. Tayo po, ako po, 1 year short of being a senior citizen, 59 na po. Good na tayo. Pwede na tayo pumunta kay Jesus Cristo at sabihin, maraming salamat sa buhay na binigay mo sa akin dyan sa mundong ibabaw. Pero wag naman po tayong isipin lang natin ang ating mga sarili. Yung susunod na henerasyong mga Pilipino, ano pang haharapin nila kung hindi natin wawakasan ang pamumuno ng bangag at kurap, wala pong kinabukasan ang ating mga mahal sa buhay, yung mga nakakabata sa atin. So maraming salamat kay Colonel, maraming salamat kay Bishop dahil sila ay nagsimula na. Kayong ibang nasa hubong sandatahan, kailan kayo magdidesisyon na inyong papel ay bilang protektor ng taong bayan at kailan nyo gagampanan yung ganyang katungkulan bilang protektor ng taong bayan at kayo namang mga nasa simbahan. Tinitingila mo namin kayo dahil kayo po ang mga tagapagbigay ng mabuting balita sa pamamagitan ng ating Hesus Kristo. Pero sinabi rin po ni Kristo, unang-una, dapat po na ang mga mahirap, pinapakain, ang mga walang tahanan, bigyan ng tahanan, at mga walang damit, bigyan ng damit. Yan po hindi na nangyayari sa gobyerno dahil nga po sa lantarang korupsyon. Kailan pa kayo magsasalita? Huwag niyo pong kalimutan ang pagiging addict, ang pagiging kurakot, ang pagiging malaswa sa pang-araw-araw na buhay. Yan po ay issue ng moralidad na talagang larangan ng simbahan. Kaya po nandyan ang ating mga religious leaders, kaparian, mga pastor, ang mga imam, dahil kayo po'y pinangangalagaan ng moralidad. Pero pag immoral na ang presidente, dapat kayong manguna sa inyong mga tupa para manindigan laban sa kasamaan, laban po sa mga kampo ng Satanas, dahil ang tingin ko po, lahat ng nagbibisyo, lahat ng nangungurakot, lahat po ng mga namubuhay ng malaswa, yan po ay mga kampo ng Satanas. At kinakailangan po mas marami pang mga kaparian at mga kapastoral at mga imam ang talagang mamuno sa kanilang mga tupa papunta po sa tamang paraan at kasama na po dyan ang pagbabago ng ating gobyerno. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Alam ko po na paminsan-minsan mukha na kaming sirang plaka nung aking kaibigan na si Maharlika na palagi na kayong hinihimok, naggampanan ng inyong katungkulan bilang mamamayan dahil kayo ay tunay na soberenya sa isang demokrasya. Pero hanggang hindi pa po tayo nagigising sa dapat nating gawin, hindi po kami titigil. Dahil ang alternatibo po ay tanggapin natin ang pamumuno ng isang kampo ng Satanas, till kingdom come, dahilan para mawalan ng mabuting kinabukasan ang ating mga kabataan. Pagpasensyahan niyo na po kami. Hayaan niyo na kami maging mukhang sirang plaka. Dahil sa kasaysayan naman po, kinakailangan talaga himukin, ulit-ulitin kung anong responsibilidad ng mga tunay na nagmamahal sa bayan at diyan po natin ginagawa ang kasaysayan. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Bagamat ako'y parang sirang plaka na,
na kinakailangan na ng pagbabago, kinakailangan magdesisyon na. Pero at the same time, naniniwala naman ako dahil hindi nyo kami iniiwan dito sa kausang ito, na lahat po tayo, darating ang panahon, maninindigan, gaya ni Colonel Mungao at gaya po ni Bishop. Salamat po muli. Magandang araw po sa inyo. Ito po yung Spokesang-Bayan nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. Goodbye.